Magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po ay sama-samang umawit. Tayo po'y magsitayo at ating pong purihin ang ating Panginoon sapagkat siya po'y karapat-dapat at tayo po'y masaya sa kanyang presensya, sa kanyang pagpapala at sa kanyang pangunguna. Tayo po ay umawit sama-sama, maging kayo po'y nasa online. Sing with us, leaning on the everlasting arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. On the second, Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting available ang arms. kamay ng Diyos, leaning on His everlasting arms. Safe and secure from all alarms, leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting Yes, thank you, arms. Lord. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Amen. Mas mabuting tumiwala sa bisig ng Diyos. Amen. Tell it to Jesus. Ano man, sabihin natin sa Kanya, everyone. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you grieving over joys departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do the tears flow down your cheeks and be then? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you answered? Woman's eyes are hidden. Tell it to Jesus alone. Come on, tell it. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do you fear the gathering crowds of sorrow? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious what shall be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Walang kaibigan, walang kapatid na kagaya niya na pwede nating Amen. sabihan at Right. pwede nating pagtiwalaan. Amen. Kaya ano man yung ating trouble, tell it to Him. Everyone, on the last. Are you troubled at the thought of dying? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. For Christ coming, kingdom are you sighing? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He is the friend that's well known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Amen. 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 Wow. Amen.
Habang nakikipag-usap tayo, sinasabi natin yung ating mga kahilingan, concern sa Panginoon, lalo tayong napapalapit sa Kanya. Amen. Draw me nearer. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. That's what we need. Draw me nearer, Nearer to our Lord. blessed Amen. Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding Ladies, sing this side. one. Consecrate me now. Sige, ladies. Service, Lord, by divine. Amen. Yes. Continue. Every soul look up in steadfast hope, and the will Everyone, together. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. And Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune Sama na as lahat. friend with Mga babae, them. everyone. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding all side. together. There are depths of love that I cannot know till I cross that narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Amen. Amen. Tayo po'y mananalangin muna bago natin awitin yan, ha? Ama naming Diyos, salamat po. Kami muli ay dinala mo sa dakong ito upang ikaw ay aming dakilain. Lalong mahalin, lalo pong pagtiwalaan, lalong matuto sa iyong mga salita, lalo kaming magpakatibay, magpalakasan, magawang iyong kalooban, maging patotoo sa aming bayan, magsilbing patuloy na liwanag at asin dito sa sanlibutang madilim. Kami po ay nagpapasalamat sa kaligtasang aming tinanggap. Hindi nawawala, patuloy kaming lumalago sa pananampalataya at ang layunin mo ay hindi po natatapos. Kaya salamat po, kami binigyan mo ng pagkakataon, manatili pang buhay, taglay ang kalakasan, nakakakilos ng malaya, nakakapagpuri sa inyo. Salamat po ng marami, natutugunan ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Ako po ay nagpapasalamat na wala pong miyembro ng simbahan na lumilipas ng kain sa isang araw. Lahat po ay natutugunan, nabibigyan ng lahat ng mga pangangailangan. Kung ano man ang mga kakulangan, ay meron kang layunin, meron kaming dapat i-adjust sa aming buhay, meron kaming dapat itama o maaring dapat ma-improve sa amin. Kaya tulungan niyo po kami, kailangan ka namin lagi sa bawat sandali. Dinadalangin namin, inaalala ang aming mga kapatiran, hindi namin makakasama ngayong gabi. Ikaw po mag-ingat, magpala, saan man sila naroon. Maging mga may karamdaman, mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama. Ikaw na po magpala din sa aming bayan, tulungan niyo po ng aming mga pinuno sa aming bansa, makapamuhay ng tama, maituwid ang pagkakamali kung mayroon, at kung mga tama ang ginagawa, lalo pong mapagbuti at mapagtibay. Biyayaan niyo po ang aming bansa na lalong sumagana ang pangangaral ng Ebanghelyo, lalong dumami ang mga simbahan at mga tahanang makadiyos upang ang aming bansa ay maani, masaganang pag-aani ng mga kaluluwa ng mga Pilipino. Hinihiling namin na mapuno lalo ang langit
ng mga Pilipino, mapuno ang mission field ng mga Filipino missionaries and churches sa iba't ibang dako. Pagpalain niyo po ang aming mga naghahanap buhay, ang mga kanilang kabuhayan. Pagpalain niyo po ang mga kamay na nagsisipaglingkod, nagsisipagpagal, at gawin niyo po lalong masagana ang pag-aani ng kaluluwa sa aming bayan. Kami man, gamitin yung patuloy at ang mga nahahanda at nasa aming unahan, ikaw na po ang magpala sa aming mga kapatid, lahat kami bilang iglesia, sama-samang nananalangin, nagtutulong-tulong. At ganun din naman ang darating naming linggo, ikaw na po magpala sa mga panauhin na aming iniimbitahang sinisikap maakay sa iyong paanan. Ganon din naman ang darating po na mahal ka ng Diyos, ikaw po magpapala sa taong darating. Ito po'y paghahandang mahaba. Ganon din naman ang nalalapit na conference is coming October. Hiling namin, ikaw po magpala ng mga tao na mabless lalo. At ang aming mga kaibigan mula sa ibang bansa ay makapagpatuloy, magawa po nila ng lalong makapangyarihan para lalong ma-encourage at ma-edify ang mga churches. Hinihiling namin ang inyong biyaya sa gabing ito. Pangunahan niyo po kami, maging ang mangangaral sa gabing ito, papatnubayan niyo. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. At lahat po'y magsabi ng Amen? Amen, amen. Maraming salamat po. Awitin natin itong What a Friend We Have in Jesus. What a friend. Dapat po nadamdaman natin na talagang, Lord, nang dumating ka sa buhay ko, nang ikaw ang manguna sa aking buhay, talagang I cannot say na gusto ko pang mabuhay nang wala ka. Talagang wala na akong higit na buhay na hahangarin, kundi yung kasama ka sa buhay sa araw-araw. Awitin po natin, What a Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Amen. Amen. Tayo po magbabasa ng salita ng Diyos. 2 Chronicles chapter 3.
1 to 17. Katatapos lang natin ang First Chronicles. Salamat sa Panginoon at atin pong unti-unting natatapos ang lumang tipan. At loobin ng Panginoon, matatapos natin ang luma at bagong tipan, the whole Bible. Amen. Sa 2 Chronicles chapter 3, 1 to 17, narito po ang ating mga kapatid para tayo pangunahan. Sound check. Amen. Manatili po tayo nakatayo at tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon sa 2 Chronicles chapter 3 verse 1 to 17 and verse 1. Nang magkagayoy, pinasimulan ni Salomon na itayo ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem na bundok ng Moriah na pinagkakitaan ng Panginoon kay David na kanyang ama sa dakong kanyang pinaghandaan at pinagtakdaan ni David sa giikan ni Ornan na Jebuseo. At siya'y nagpasimulang magtayo ng ikalawang araw ng ikalawang buwan at ikaapat na taon ng kanyang paghahari. Ang mga ito nga ay ang mga tatagang baon na inilagay ni Salomon na ukol sa pagtatayo ng bahay ng Diyos. Ang haba sa mga siko ayon sa panukat ng una ay 60 siko at ang luwang ay 20 siko. At ang portiko na nasa harap ng bahay, ang haba niyaoy ayon sa luwang ng bahay ay 20 siko, at ang taas ay 120 at kanyang binalutan sa loob ng taganas na ginto. At ang lalong malaking bahay ay kanyang kinisamihan ng kahoy na abeto na kanyang binalot ng dalisay na ginto at ginawan niya ng mga palma at mga tanikala. At kanyang ginayakan ang bahay ng mga mahalagang bato na pinakapangpaganda, at ang ginto ay ginto ng Parbaim. Kanyang binalutan din naman ng ginto ang bahay, ang mga sikang, ang mga pintuan, at ang mga panig niyaon at ang mga pinto, at inukita ng mga kerubin sa mga panig niyaon. At kanyang ginawa ang kabanal-banalang bahay, ang haba niyaon ayon sa luwang ng bahay ay 20 siko, at ang luwang niyaon ay 20 siko, at kanyang binalutan ng dalisay na ginto na may timbang na 600 talento. At ang bigat ng mga pako ay 50 siklong ginto, at kaniyang binalot ng ginto ang pinakamataas na silid. At ang mga pakpak ng mga kerubin ay 20 siko ang haba, ang pakpak ng isang kerubin ay 5 siko na abot sa panig ng bahay, at ang kabilang pakpak ay gayon din na 5 siko na abot sa pakpak ng isang kerubin. At ang pakpak ng isang kerubin ay 5 siko, na abot sa panig ng bahay, at ang kabilang pakpak ay 5 siko rin, na nakadaiti sa pakpak ng isang kerubin. Ang mga pakpak ng mga kerubing ito ay nangakaladkad-ladlad ng 20 siko, at sila ay nangakatayo ng kanilang mga paa, at ang kanilang mga mukha ay paharap sa dako ng bahay. At kanyang ginawa ang lambong na bughaw, at kulay ube, at matingkad na pula, at mainam na kayong lino, at ginawa ng mga kerubin. Siya'y gumawa rin sa harap ng bahay ng 2 haligi na may 35 siko ang taas, at ang kapitel na nasa ibabaw ng bawat isa sa mga yaon ay 5 siko. At kanyang ginawa ng mga tanikala ang sanggunian at inilagay sa ibabaw ng mga haligi, at siya'y gumawa ng 100 granada at inilagay sa mga tanikala. Sabay-sabay po tayong lahat. At kaniyang itinayo ang mga haligi sa harap ng templo, ang isa'y sa kanan at ang isa'y sa kaliwa, at tinawag ang pangalan niyaong nasa kanan na Hakin, at ang pangalan niyaong nasa kaliwa ay Boaz. Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Sound check, sound check.
Why heal a lonely beggar? Why cause the blind to see? The light of all creation shining there for me. It was for me. He cried for me. He died for me. He shed his blood upon a tree. It was for me. He gave for me. He shed for me. Oh, praise his name. It was for me. Why stay in Olive's garden? Why spend the night in prayer? Why suffer such betrayal? In anguish kneeling there? Why live as mother crying? Why cause the blind to see? The spotless Lamb of heaven, given there for me. Why climb that dreadful mountain? Why suffer agony? Why give his blood a fountain split with broken, flowing free? When he walked the road to Calvary, give his life so willingly. Broken there, the rose of Sharon died for me. It was for me. He cried for me. He died for me. He shed his blood upon a tree. It was for me. He gave for me. He shed for me. Oh, praise his name. It was for me. The King who came from heaven to the cry there is no room. No slay his weary body in a cold borrowed tomb, but the grave it would not hold him. That loss is into me. The risen Lord of glory is living now for me. For me, it was for me. Cried for me, died for me. Shed his blood upon a tree. It was for me. Gave for me. Shed for me. Oh, praise his name. It was for me. For me. Oh, praise his name. It was for me. Amen. All the people say amen. Masarap pong nadidinig ang mga kabataan na nagpupuri sa Diyos. Ano? Kasi kung hindi sa Panginoon magpupuri yan, baka sa inuman umawit yung mga yan. So, salamat sa Panginoon. Salamat at narito si Pastor Rolly. Pastor Rolly, ayan, welcome natin. Pastor, marami yung pinupuntang simbahan. Very busy. Kaya salamat at pagka narito sa Pilipinas, nadalaw dito sa atin. Amen. Purihin ng Panginoon. Okay, meron bang dapat tayong recognize ngayong gabi? Na narito, wala. Maliban doon kay Pastor, na siyang ating hindi madalas nakasama. Purihin ng Panginoon. At ngayong gabi, ang atin pong mga ngaral ay isa po sa ating mga kapatid na ito yung nagpunta rito. Ilan taon ka nung magpunta rito sa 19. Ilan taon ka na ngayon?
27. Na magpunta rito, binata. Ngayon, may asawa na dito na nakapag-asawa. At isasama sa gawain ng Panginoon. Magmi-mission din to eh. Kaya hindi ito magtatagal dito sa atin. Bukas makalawa, pupunta to sa mission field. At isasama ang isa sa mga dito niya nakatagpo. Kaklase mo ba yung napangasawa mo? Hindi. Nauna ka. Kaya lang hangang-hanga sa'yo, no? Kaya, amen. Well, purihin ang Panginoon. Maganda yung nagkakatagpo, yung mga mag-aasawa sa simbahan, sa gawain ng Diyos. Maganda yung napapangasawa mo, kaisa mo ng isip eh. No, yung magkaisa ba kayo ng isipan? Una, sa Panginoon, sa pamumuhay. Ha? Magkaisa kayo sa paglilingkuran. Ano bang tatahakin ninyo? Kaya maganda yun. Yung iba, nadidinig ko dito, ganun din eh. May mga nadidinig akong mga, pa-shout out daw. Yung iba, nalapit sa akin, nagkasabi. Talagang, natutuwa naman ako dahil ang hinahangaan nyo ay parehong tagahanga ng Panginoon. Kasi pagka tagahanga ng mundo, ang mapapangasawa nyo, magkakahiwalay-hiwalay tayo ng landas. Kasi pag tagahanga ng Panginoong Hesukristo, siyempre si Jesus ang susundan natin eh. Siya ang uunahin natin, siya ang pag-aalayan natin ng lahat. Kaya maganda yung pagka mag-aasawa, nakakilala na sa Panginoon, ang pagkakaisa natin talagang unang-una sa Panginoon. Yan ang una nating pinahalagahan. Kung maaari, huwag mahadlangan yung paglilingkod dahil ng anumang bagay. Kaya yung mga nadidinig natin mga negosyante, ang dami pong mga negosyanteng mauunlad sa negosyo. Pero hindi maganda buhay. Hindi maganda. Ay, nababalita naman natin kahit mga leader ng bayan na talagang andun na sila, mga talagang mahuhusay. Sa aral, wala na kayong hahanapin. Sa tagumpay, wala na kayong hahanapin. Ang paghahanapan nyo na lang, hindi nyo makita na maging magandang halimbawa dahil ang buhay, ligaw. Nakapako na sa ambisyon, nakapako na sa posisyon, nakapako na sa posesyon, ganyan eh. Wala na yung takot sa Diyos, hindi na pangunahin ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya ang hangad natin, dumami yung mga leader natin na talagang may takot sa Diyos at pangungunahan ng bayan sa ilalim ng pangangasiwa ng Diyos sa kanyang buhay. At pagkaganyan, magiging lalong mapalad ang ating bayan. Kaya panalangin nating patuloy ang ating bansa. At patuloy na ipanalangin ang ating mga kababayan na talagang mabuksan. So this coming Sunday, pag-pray natin na marami pong makakilala, ang ating pong tagapagsalita, si Pastor Lacaba. Pag-pray nyo na ha. Pastor Ed Lacaba, siya ang magpipreach this coming Sunday morning. Kami po ay nasa Zambales at tutuwangan natin yung ating kapatid doon. So, tumayo po tayong lahat at atin pong welcome ang ating mga ngaral ngayong gabi, Brother Aldrin Baya. Anak din po siya ng pastor at matapat na manggagawa natin sa Iloilo. So, narito po si Brother Aldrin. Brother Aldrin, will you please come? Amen po. So, isa pong karangalan muli ang makatayo dito sa likod ng pulpito. So, start na po tayo. Buksan po ating Bible sa book of Luke chapter 5, verse 16 hanggang 26 po. So, basahin po natin responsibly. Luke chapter 5, verse 17 hanggang 26 po. And verse 26 po, sabay po natin basahin. Okay po, Luke chapter 5 verse 17 to 26. Sabi po ng Bible, "And it came to pass a certain day as he was teaching that there were Pharisees and doctors of law sitting by which were come out to every town of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them." And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus.
And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaketh blasphemies? Who can forgive sins but God alone? Whether is easier to say, Thy sins be forgiven thee, or to say, Rise up and walk? And immediately he rose up before them and took up that whereon he lay and departed to his own house, glorifying God. Verse 26, sabay po tayo. And they were all amazed, and they glorified God, and were filled with fear, saying, We have seen strange things today. Let's pray po. Dakilang Diyos ng langit, salamat po Panginoon muli sa gabing ito pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami muli makapag-aral ng iyong salita. Bless niyo po Panginoon ng gabi nito, nawa ay gamitin niyo po inyong lingkod upang lalo pong mag-remind, magbigay po ng paalala sa amin na bilang isang Kristiyano, napakahalaga po na kami nabubuhay ayon po sa inyong kalooban. Bless this night Panginoon, tawarin niyo po kami sa pagkakasala nagawa sa inyo upang inyong salita po lalo po naming balasap, pagpalain niyo pong natitira pa naming oras. Ito pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So pwede na po. So tunay nga po na biyaya lang ng Panginoon ang nakakatayo po dito sa harapan, ano po. So hindi po ako karapat dapat, pero dahil sa biyaya ng Panginoon kaya po nakakatayo po dito, ano po. So talagang blessing po ng Panginoon kasi siguro ito na yung pangalawang buhay ko na ipinagkaloob niya. Kasi nung last January, nabalitaan niyo naman nangyari sa akin. And by God's grace nga po, talagang pagka meron pang plano ang Diyos sa buhay ng isang tao, ay may pagkakataon na ibibigay siya muli. At hindi lamang po yan ay basta pagsubok, it also a reminder na bilang isang Kristiyano, yung pagsubok na ibinibigay ng Diyos ay hindi po ito for you to suffer. Para po sa iyo ito, for you to mature at ma-realize mo na merong Diyos at Kristo sa buhay mo. Ano po? So this verse po, kung babasahin po natin yan, chapter 5, yung buong chapter 5 po yan, dito po, during this time po, meron pong ministry si Jesus Christ. Ano po? But sa binasa po natin kanina, medyo napa-advance lang ng konti, pag binasa nyo po yan pabalik, during this time po, meron po ditong story about a man na meron po siyang palsy or meron pa nga po dito, may pinagaling si Jesus Christ na may leprosy. At kung mababasa po natin yan, buong chapter na yan ay meron po ditong isang lalaki na lumpo. And during this time po ay, in the book of Luke chapter 5, ay meron po ditong 4 na magkakaibigan na meron silang isang kaibigan na idinala nila kay Jesus Christ na siya ay lumpo. Ngayon po, if we summarize this is a story of group of friends who brought a man with a palsy. So, merong magkakaibigan dito na meron silang kaibigan na siya'y lumpo at during this time habang si Jesus Christ ay nagtuturo sa mga tao sa kanyang paligid ay sinubukan nilang dalhin. At nung dinala nila, hindi nila kayang ilapit yung lumpo doon kay Jesus Christ dahil sa sobrang dami ng tao. But they find a way na upang itong lumpo na ito ay gumaling, ay ang ginawa po nila, umakyat sila sa bubong or kisame siguro yun at binakbak nila yung kisame at binaba nila doon yung lumpo at during those time, napansin sila ni Jesus Christ. And nung napansin sila ni Jesus Christ, ay makikita natin doon na pinagaling ni Jesus Christ yung lumpo. Ngayon po, kung makikita po natin dyan sa istorya na yan, na yung mga kaibigan na yan, na ginawa nila yun, it's because they saw the ministry of the Lord Jesus Christ. Ano po? So, hindi nila ginawa yun, it's because meron silang katangian na ganon. Ginawa nila yun because nagbago sila kasi nakita nila during those time, si Jesus Christ ay nagpapagaling at siya'y Diyos. Ngayon po, kung makikita po natin dyan, if you summarize, na nung pinagaling ni Jesus Christ yung lumpo na yon, meron pong mga scribes and Pharisees na question si Jesus Christ. Sabi nila na, sino ka ba para magsalita na gagaling yung lumpo na yon? Diyos lang naman ang may kakayanang gumaling.
Then sabi ni Jesus Christ, bakit niyo question yung kakayanan na ipinadala ng Diyos na siya yon? And sabi ng Panginoon, dahil sa iyong pananampalataya, lumakad ka ngayon at during nung pinagaling ni Jesus Christ yung lumpo, lahat po ng nasa paligid na na-amaze. Ngayon po, yan po yung pag-aaral natin ngayong gabi. It's about the problem that man cannot be solved. Ano po? Siyempre, in regarding po sa salvation, pinrovide na po ng Diyos ang kaligtasan sa atin through the Lord Jesus Christ. Ngayon pong gabi, the title of our preaching is about He is the solution. Ano po? So marami po tayong problem sa buhay natin. Ano po? Pagising mo sa umaga, wala pong katapusan ng problema. Maliit man po yan o malaking bagay, may apekto rin po yan sa buhay natin. So, marami po tayong problemang kinakarap sa buhay, but always remember po, ang Diyos po yung solusyon. Ngayon po, kukunin po natin ng lesson about what happened to this story, anong katangian ng merong mga kaibigan itong merong lumpo, and what is the effect of the miracle that Jesus Christ did dito sa buhay ng lumpo. Alam niyo po, nung ako po in hospital, sabi ko, Lord, hindi ko maintindihan, hindi ko maunawaan, bakit merong ganitong karanasan sa buhay ko. Ano po? So simula nung ako'y napunta sa Christ Baptist Church, binago niyo po ang buhay ko, dito ko lalong na-realize na paano mamuhay ang isang Kristiyano. Ano po? Although anak po ako ng pastor, pero syempre, bawat isa sa atin may kanya-kanyang relationship sa Diyos. Hindi po yan package. So hindi po porket anak ng pastor, kung titingnan po natin, perfect. Or kumbaga, hindi pwedeng magkamali. Or kahit sabihin natin, ligtas. So it's about personal relationship between sa atin at ang Diyos. Kaya po ako napunta dito sa Christ Baptist Church, it's because nakita ko sa magulang ko yung anong klaseng buhay meron isang Kristiyano na naglilingkod. Kaya po nung napunta ako dito sa Christ Baptist Church, dito ko lalong natutunan paano mamuhay isang Kristiyano, paano maglingkod sa Diyos, paano magtapat. And sooner or later, hanggang sa nakagraduate po sa Bible School, hindi po kami magka-batch ng asawa ko, but sabay po kaming graduate. Kasi meron po akong isang subject na hindi na-take na final exam, kaya sumabay po ako ng graduation sa kanila. And yun nga po, hanggang sa naglingkod, sabi ko sa Panginoon, Lord, ay sinuko ko ang buhay ko sa inyo, marami namang iba dyan but sa akin nyo po ito pinaparanas. Ano po? So wala akong kakayanan, I don't have enough, sabi natin financial, kasi lahat ng nangyari sa akin talagang financial ang kailangan. But all those trials na nakita ko sa buhay ko, God find the solution. Ano po? Alam ko sa Panginoon, na-realize ko sa sarili ko na hindi pa man dumadating yung problema na yon, binigay na ng Diyos yung solusyon. Ano po? Kaya nung nangyari po sa amin sa ospital, sabi ko, kung bibigyan man ako ng Diyos ng pagkakataon muli na mabuhay, and maglilingkod pa rin ako, hindi ako mawawala sa kanyang gawain. Kasi nung sinugod po ako sa ospital, talagang sabi ng doktor doon, talagang medyo alanganin na. Kasi nung binuhat ako ng nurse, nilagay sa wheelchair kasi kailangan ko ma-x-ray, dinala ako doon sa kabilang room. Nung time na yon, doon ko na parang bigla na lang akong bumagsak, tapos di ko na alam anong sunod na nangyari. Basta pagbangon ko, biglang umukay yung pakiramdam ko at naliligo ako sa pawis. Siguro ganun po yung feeling na pagka yung tao malapit na mamamatay or hinihimatay. Yung puti na lang yung nakikita mo, tapos sobrang gaan ng loob mo, parang wala kang problema, parang siguro tanaw mo na yung langit. Naramdaman ko po yun, talagang yung sobrang sakit ng dibdib ko, kasi collapse na po itong baga ko eh. Yung sobrang sakit ng dibdib ko, nung pagsabi ng nurse, sabi niya, tumayo ka. Pinipilit ko magsalita, pero hindi ako makasalita. Nung pagtayo ko ng ganon, biglang shutdown lahat. Nawala yung sakit, gumaan yung loob ko. Parang sobrang gaan, napakagaan. Tapos puti na lang yung nakikita mo. Tapos nung pagkamulat ko, nakaganon na ako sa may sahig, tapos binuhat ako ng nurse. Binalik uli doon sa higaan at ayan, umano na naman yung pakiramdam ko, parang naghahabol na naman ako ng hininga. Pero doon ko na-realize na siguro may plano pa ang Diyos hanggang sa lumipas na yung oras, hanggang sa hiniwa na yung dito ko, paghiwa sa dito ko, biglang gumaan yung pakiramdam ko. And sooner or later, hanggang sa na-confine na ako, habang kami nandun, pataas ng pataas yung bill. Sabi ko, nakasurvive na ako sa unang pagsubok, ito naman, bill.
Kakatapos lang ng kasal namin, galing kami ng probinsya, yung bill umabot na almost 300,000. So, hindi namin alam kung saan kukunin. Lahat ng maraming tulong na ang dumating, maraming blessing mula sa kapatiran. But hanggang sa lumipas ang oras, God provided everything. Ano po? Prinobide ng Diyos ang lahat. Hindi niya lang basta prinobide, kundi binigyan niya pa ng sobra. Ano po? Doon ko na-realize na kapag naglingkod ka sa Diyos, kailan may hindi ka niya pababayaan. And whatever problem na dumating sa buhay mo, meron siyang solusyon. Marahil sa mata natin bilang tao, talagang kapos. Wala nang pag-asa. Wala na tayong kakayanan. Kumbaga, nandun ka na lang sa gilid, magmumukmuk ka na lang. But sabi ng Panginoon, dahil naglingkod ka, nagtapat ka sa Kanya, yung pagsubok na yan, magiging paraan upang lalo ka magtumibay at lalo kang lumago sa gawain. Magpatuloy ka, akong bahala sa lahat ng problema mo. Ano po? So, He is the solution. He proved His authority. Mababasa po natin dyan, sabi niya dun sa palsy man na my sins are forgiven and lumakad ka. So, He proved His authority to forgive sins and He healed this man. So after He provided the solution, the man walked home with a joy with his heart and proved the effect of God's provision in his life. Ano po? So kung makikita po natin dito na nung prinobide ng Diyos yung pangangailangan nitong lumpo, after nito, nagkaroon ng joy sa kanyang puso. Ano po? Ito po yung pinagkaiba ng taong Kristiyano sa isang normal na tao. After i-provide ng Diyos yung lahat ng pangangailangan natin or anumang pagsubok na dumating sa buhay natin, merong joy. Merong kapanatagan, merong peace, na kung maulit man itong pagsubok na ito, alam ko, Diyos ang siyang magdi-deliver sa akin. Ano po? Dahil meron siyang solusyon. Ano po? So, in according po sa John chapter 14, verse 6, sabi po ng Bible dyan na kahit po sa ating salvation, ito pong malaking problema ng tao, yung salvation eh. God already provided it through the Lord Jesus Christ. Kung prinobide ng Diyos yung kaligtasan sa buhay natin, how much more pa kaya yung mga pagsubok na darating sa buhay natin? Ano po? Then, in book of Isaiah chapter 53 in verse 5, sabi po ng Bible, book of Isaiah chapter 53 in verse 5, sabi po ng Bible, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Yun po yung sinakripisyo ng Diyos para sa atin. Kaya tayo naman po bilang mananampalataya, minsan maliit na pagsubok lang, ang bilis natin ma-stress eh. Ang bilis natin manghina, mapangwala ng loob. Ano po? Kaya nga po sabi ko sa asawa ko, hindi ka lang nakalaba, parang gusto mo nang mawala sa mundo. Meron ka lang konting problema, talagang, sabi ko, huminahon ka sa sarili mo, kalmahin mo, anumang pagsubok o anumang trials na dumating sa buhay natin, malalampasan natin to. Kasi even our salvation, ginawa na ng Diyos. How much more pa kaya sa buhay natin? Ano po? Kaya po na hospital kami, baliktad naman ang nangyari. Ako naman yung parang hindi mapakali. Kasi hindi ko alam anong gagawin. Pero siya, tawa lang ng tawa. Sabi ko, iba trip nito ah. Nakahiga na ako dito, merong oxygen sa ilong ko, tapos yung dextrose ko, maya palit, ang mahal ng antibiotics. Pero siya kalmado lang. Kaya kada pasok ng iba't ibang nurse, iba't ibang doktor, nagtatanong sila, anong religion nyo? Bakit dito kayo sa ICU, yung ibang room, sobrang nag-iiyakan na, ikaw dito, nag-aawitan ka pa. Sabi niya, kami po'y Baptist, kami po'y Christian, taga Christ Baptist Church. And sabi ng doktor, okay, sige. Pero doon po makikita natin na even though meron tayong ganong pagsubok, ang Diyos po'y nananatili sa puso natin. Dahil po tayo isang Kristiyano. At meron po tayong kapanatagan na merong Diyos na nagbigay ng solusyon. Kaya nga po, even in our salvation, ay prinobide na po ng Panginoon. Ano po? And in John chapter 10 and verse 10, sabi po ng Bible, John chapter 10 and verse 10, okay, sabi po ng Bible, the thief cometh not for to steal and to kill and to destroy. I come that they might have life and they might have it more abundantly.
So yan po yung purpose ng Panginoon. Bakit po siya naparito? Para bigyan po tayo ng buhay abundantly. Yan po yung pangako ng Diyos. Then on next verse po, 1 Peter chapter 5 in verse 7. 1 Peter chapter 5 in verse 7. Okay, sabi ng Bible, casting all your care upon Him, for He careth for you. The next verse po, 1 John chapter 5 in verse 14. 1 John chapter 5 in verse 14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Ano po? Lahat po ng bagay na ninanais natin bilang isang Kristiyano, wala pong masama doon. But as long as it is according to His will, pinapakinggan po ng Panginoon. Basta't kasama po natin lagi siya. Then next verse po, John 14 in verse 27. Ito po yung kapanatagan na hindi kayang ibigay ng mundo. Peace I leave with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let be afraid. Alam niyo po yung kaligayahan or anumang anything na kayang ibigay ng mundo, lahat po yan temporary. Iiwan po natin yan. Pero yung peace na ibinigay ng Panginoon, so yan po'y nananatili sa ating buhay. Dahil yan po yung kanyang pangako. Kaya nung last day na namin sa ospital, nagkaroon na ng kapanatagan sa puso ko kasi nung nakauwi na si Joan, alas 12 ng gabi, tumawag sa akin na bukas lalabas na tayo. Then sabi ko, Lord, talagang tunay na mabuti kayo. Although may konting nagkamali ako sa inyo na nagkaroon sa mind ko ng konting kasalanan na imbes na magpasalamat ay kumbaga medyo sinisi mo pa yung Panginoon, but salamat dahil sa pagsubok na ito yung magbibigay ng tunay na lakas at tunay na paglago sa akin bilang isang Kristiyano. Kaya whatever the problem na maranasan natin, yung solusyon na ibinibigay ng Diyos sa atin, yan po yung magiging way for us to grow. Ano po? Kasi po ang buhay Kristiyano, hindi lamang po ito pagka-graduate mo ng Bible school, malago ka na, or pag sinendat ka sa gawain, malago ka na. As long as habang tayo po'y nabubuhay sa mundo, palaki ng palaki yung ginagampanan natin, yung gawain natin na ginagampanan, hindi po ibig sabihin is lalo po tayong exempted doon sa temptation or sa trials na darating. Ibig sabihin po yan, lalo po tayong susubukin at susubukin. Kasi ano po sabi ng Bible, our adversary is like a roaring lion. Ano po? Yung kalaban po natin is like a roaring lion, lagi pong nakamasid yan, nag-aabang. Kung tayo po bilang isang Kristiyano, ang bilis natin manghina, ang bilis natin mawala ng gana sa gawain, pag nakita ng layon, pahinahina tayo, susunggaban niya tayo. Ay sabi ng Panginoon, dahil ikay nagtatapat, naglilingkod, sige minsan, pararanasin kita ng pagsubok para ma-remind ka na kailangan mong lalong magtumibay sa gawain ng Panginoon. Ano po? Kaya, sabi po dyan na anumang peace ay hindi po kayang ibigay ng mundo, kundi only God has given us na that kind of peace. Ano po? Then Romans chapter 5 in verse 1. Romans chapter 5 in verse 1. Sabi mo na Bible, therefore being justified by faith, we have peace with God through Jesus Christ our Lord. And on Matthew chapter 11 and verse 28, Matthew 11 verse 28, okay, sabi mo na Bible, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ayan po yung pangako po ng Panginoon. So ano man pong problem na hinahanap natin ang solusyon, ipasa Diyos po natin. Ano po? So, we read and learn from these verses na how does God provided us the solution in every trial we face. So, He is the solution. And what is the effect of His solution sa buhay natin? Ano po? So, ano po yung epekto ng solusyon na ibinibigay ng Diyos sa buhay natin? Ano po? So, although every problem has its solution, so every trials na naranasan natin, may iba-ibang kaparaanan ng Diyos, paano niya i-provide or paano niya binigyan ng solusyon yung problema natin. No? So of course, the most important thing na solution na unang sinagot ng Diyos sa atin is our salvation. And also, what is the effect to it in our daily life? So una, number one, it brings good
people in your life. Ano po? So kung mababasa po natin dyan sa verse 18 to 20. On Luke chapter 5, verse 18 to 20. Sabi ng Bible dyan, "And behold, men brought in a bed man which was taken with a palsy, and they sought means to bring him in and to lay him before him. And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus. And when he saw their faith, he said unto him, My sins are forgiven thee." So kung makikita po natin dyan, what brings the effects, yung solution na ibinigay ng Diyos, it brings good people. Sa buhay po natin, tayo po ba ay katulad nitong group of men na it's because they saw anong ginagawa ni Kristo, paano siya nagpapagaling, paano niya pinakikilala bilang siya ay anak ng Diyos. They were moved with compassion. Dinala nila yung lalaki na merong lumpo na hindi nakakalakad. And nung dinala nila doon, nakita nila sobrang dami ng tao, hindi nila masingit, gumawa pa sila ng paraan. So kung makikita niyo po dyan na yung solution na nangyayari sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kapag ka nakita ng iba na meron tayong trials, it brings good people in your life. So on this verse, makita natin na this group of men shows that na merong Kristo sa kanilang buhay. And because they saw how Christ works in their life of others, it develops a compassion from their heart to help this palsy man be healed and come to Christ. Dahil sa kanilang awa doon sa may lalaking lumpo, yung kanilang compassion, gumaling po yung may lumpo. Minsan po sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kapag ka meron po tayong nakikitang kapatiran na nanghihina or parang lalayo sa gawain, so what kind of compassion or attitude ang ipapakita natin sa kanila? Tayo ba'y magiging katulad nitong group of men na hindi lang basta nirefer nila sa Diyos, but they exert an effort upang gumaling ito? Ano po? Kasi minsan, ang puso ng isang Kristiyano, pagka may nakikitang kapwa Kristiyano na nanghihina, it is easy for us to judge. Ano po? Even ako, guilty ako sa sarili ko, but kung makikita po natin dito na this group of men show a compassion na dito si Jesus Christ kayang magpagaling. Nakita namin kung paano siya gumawa, nakita namin na kung paano siya magbigay ng miracle, dadalhin ka namin doon, gagaling ka. So kung makikita niyo po dyan na yung works ni Jesus Christ, nagpalambot ng puso nitong group of men. And because of their compassion, gumaling po yung lumpo. Ano po? Then, in Christ saw their faith, the palsy man was healed and walked. Sabi niya po dyan, and when he saw their faith, so nung nakita ni Jesus Christ ang kanilang pananampalataya, and when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven. Nung nakita ni Jesus Christ na itong mga group of men na merong pananampalataya sa kanya na kayang pagalingin ang lumpo, pinagaling ni Jesus Christ yung lumpo. Ano po? So the solution of God has given to us through the Lord Jesus Christ, it brings good people in our life. Ano po? And on Galatians chapter 6 and verse 2, Galatians chapter 6 and verse 2, sabi po ng Bible, Galatians chapter 6, verse 2, Bear ye one another burden, and so fulfill the law of Christ. Then on 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, 1 Thessalonians chapter 5, 11, Wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. And Colossians chapter 3 and verse 16, Colossians chapter 3 and verse 16, Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And 1 John chapter 3 verse 17. 1 John chapter 3 verse 17, But whoso heart this world good and set his brother have need, that shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him.
So kung makikita po natin dyan sa mga verses na yan, na it shows na tayo bilang isang Kristiyano, pag merong ginawa ang Diyos sa buhay natin, it brings good. Tayo rin ay nagiging magandang patutuwa at encouragement sa kapwa mananampalataya natin. Pwedeng sila maging encouragement sa atin, pwedeng tayo maging encouragement sila. And that's because of the solution of God give it to us. And that's because the trials na nalampasan mo, it develops good people in your life. Ano po? So, being a healthy believers, does your life being a blessing to others? Ang buhay po ba natin nagiging blessing sa iba? Siguro minsan di natin napapansin, kahit small words, small action, siguro nakakatisod tayo sa ibang kapwa natin mananampalataya. Yes, we are on the flesh. We don't have a perfect testimony. But always remember, we are a believer of Christ. The reason why we go to church, the reason why we read the Bible, we pray to God, is because for us, as Christian believers, na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya the question is, are we a good people to others or kapwa natin mananampalataya? Or pag lumabas tayo, pag may nakita tayong unbelievers, nakikita ba nila na tayo ay mabuting Kristiyano? Tayo ba'y Kristiyano? Ano po, yung pagiging Kristiyano, hindi lang po yan nadadala sa loob ng simbahan. Hindi lang po yan nadadala dahil meron kang suot na long sleeve, naka-necktie. Kaya po yung pagiging Kristiyano, nadadala po yan dapat araw-araw. Ano po, marami po akong nakasama sa Bible school, marami pong nakasabayan sa church na pagdating sa simbahan, talagang all out. Pagdating sa labas, minsan hindi mo ma-define that sila ba ay isang Kristiyano. Kaya po ito po yung reminder sa atin na how does God provide us the solution, ganun din po dapat ang magiging buhay natin bilang isang Kristiyano. Lalong higit po sa ating pananalita. We are not just saved by God, but we are saved to serve. Ano po? So, your life, are you a blessing to others or your life being a discouragement to others? If your look, kung titingnan po natin, the effect of the solution, does it affect you or does you have this attitude? So ito pong solution na ibinigay ng Diyos sa bawat problem ng buhay natin, ano ba ang epekto niyan sa'yo? Ikaw ba'y lalong magtatapat o ikaw ba'y lalong manghihina? Kaya po, ito po yung reminder sa atin na kung makikita mo ang daming problema ng tao during this time, may mga ketong, meron pa ditong hindi makahuli ng isda, but God gave them the solution. And yung solution na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, it reflects at nagpapakita na merong Diyos na dapat silang panghawakan. And those solution na ibinigay ng Diyos, it brings good people. Ano po? Kaya po sa buhay natin bilang isang Kristiyano, it develops to us. Ano po? Bilang isang mabuting mananampalataya. Then number 2, what is the effective solution? It brings good people. Then number 2, it removes negativity and gives protection. Ito po yung effect po ng solution ng Diyos sa buhay natin, it removes negativity and gives protection. Kasi po, although we are in the flesh, hindi po natin mawawala na may pumapasok ng mga negative thoughts sa ating isipan.
po bilang isang lingkod ng Diyos, kung mayroong pagsubok sa buhay natin, although minsan meron tayong mga kalaban sa ating sarili, kalusugan, o anumang pangangailangan, ipoprovide po ng Diyos. Kasi He already give us the solution. So, makikita niyo po dyan na sometimes in our life, there are people who instead of encouraging you, but feed you with a wrong ideas and decision. Bilang din naman po sa ating Kristiyano, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, though sometimes na marami tayong kasamang kapatiran, pero sometimes makakaranas tayo na instead na kung merong pagsubok na dumating sa buhay mo, instead na tulungan ka, ano pong gagawin niya? Minsan, dinidiscourage ka pa, finifeed ka ng wrong ideas, wrong decision. Po. Ako personally, naranasan ko po yan nung ako'y nasa Bible school. Nung ako'y time na gusto na mag-quit, merong nag-encourage sa akin na magtrabaho ka na lang. Mas maraming opportunity na naghahanap sa'yo. Sabi ko, ba't mo nasasabi yan? Parehas tayo na sa Bible school. Instead na i-encourage mo ang kapwa mananampalataya mo, bakit magsasalita ka ng ganyan? Hindi po mawawala sa atin yan. Although, lahat po tayo nasa laman. Kaya tayo naman po bilang isang Kristiyano, sabi ng Bible dyan, sabi po ng, makikita natin sa verse na, God will remove negativity sa buhay natin. Though sometimes meron tayong mga kaibigan na imbis na encourage tayo, lalo pa tayong dinadown, tandaan po natin, ang Diyos po may hawak ng lahat. Kung ikaw naman po bilang isang Kristiyano, pag pinakinggan mo yun, syempre, lalo ka mawawala sa gawain. Pero lagi po nating tandaan na kapag tayo na natili at pinanghawakan yung pangako ng Diyos sa buhay natin, ang Diyos po ang magtatanggal yan sa buhay natin. Ano po? Kaya po, tayo bilang isang Kristiyano, manatili po tayo sa kanyang kalooban. And sabi po ng Bible sa 1 Corinthians chapter 15 in verse 33, 1 Corinthians chapter 15 in verse 33. Be not deceived, evil communication, corrupt good manners. Huwag po tayong ma-deceive dun sa mga palamuti na ino-offer sa atin ng makamundong bagay. Alam niyo po, marami akong nakasabay sa Bible school. Ang dami na nung umpisang pagpasok namin, talagang tuloy-tuloy ang paglilingkod. But nung nakapakinig sila, may offer kami sa'yo, mayroong magandang ang dali bitawan ng gawain. At tandaan po natin na wag po tayo ma-deceive sa mga simpleng pag-aakit na mundo. Kung yan naman po ay maglalayo sa atin sa gawain ng Diyos, maging wise po tayo. Sabi niya po dyan, it corrupt good manners. Kaya po, tayo bilang isang Kristiyano, when God gives us the solution, yung lahat po ng negativity sa mind natin, tinatanggal po ng Diyos yun. And God also protects us from this temptation. Then sabi po sa Proverbs chapter 13 and verse 20. Proverbs chapter 13 and verse 20, He that walketh with wise men shall be wise, but companion of fools shall be destroyed. So kung sino po pong lumalakad kasama ang mga wise men, he shall also be wise. Pero pag siya po'y, ang kasama niya lagi ay fools, shall be destroyed. Kaya sabi nga po, di ba, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ano pong klaseng kaibigan meron tayo? Yan bang kaibigan mo ay kapag ikay nanghihina, i-encourage ka, bibigyan ka ng advice na magpatuloy? O yan bang kaibigan mo ay kapag ka nag-discourage ka, bibigyan ka pa ng negative advice? Or lalo ka pang ilalayo sa gawain? Kaya tayo po bilang isang Kristiyano, maging wise po tayo. Huwag po tayong maging fools. Na alam naman natin na kapag sinunod natin yung advice na yon, mawawala tayo sa gawain, tinuloy pa rin natin. And sooner or later, marirealize mo, dapat pala laging pinanghahawakan yung salita ng Diyos. Kaya tayo po bilang isang Kristiyano, when God given us the solution, alam na po natin ang susunod natin gagawin. Alam na po natin kung anong buhay ang dapat ipamuhay natin. And sabi po dyan, it removes, shall be and destroy. And also, the protection of God, He gives us is the solution. So we as Christians always keep the will of God in our life. Yes, it is not bad to trust from a person, but always remember, we are all in the flesh. Hindi po masama na magtiwala tayo sa tao.
Ano po, kaya po tayo merong mga pagka pinagkakatiwalaan tayo, dapat alam natin kung sino yung pinagkakatiwalaan natin. Kapag ka meron kang problem sa buhay mo na minsan gusto mong i-share, dapat maging wise po tayo kung kanino po natin ibinabahagi. Yan ba ay matured Christian na kapag ka-share mo yung problem mo, may encourage ka ba? Or baka paglabas mo, alam na ng buong barangay yung problem mo. Rigid po sa lahat, meron po tayong pastor na siyang mas ahead, as mas matured sa atin, who will give us an advice or any mas elder po sa atin. Kaya tayo po bilang mga isang Kristiyano, ay we know, alam naman po natin saan tayo lalapit. Pagkaalam po natin na ang kaibigan natin ay medyo puro negative na yung lumalabas sa bibig at hindi tayo nabibless, alam na po natin kung ano ang gagawin natin. So when God give us the warning, let us focus and listen to His word. Kaya po napakahalaga po ng panambahan. Kasi dito po, nire-remind tayo ng Diyos na minsan hindi mo alam kung ano ang sagot sa tanong. Minsan hindi mo alam kung ano ang solusyon sa problema. Pero minsan, pagka nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, nare-realize mo, ikaw yung pinapatamaan. Ikaw yung natatamaan ng salita ng Diyos. Alam mo, one time po, meron po ditong isang kasabayan ko na yung people. Matagal na po yun. Sabay kami dyan, nakaupo dyan, nakikinig ng salita ng Diyos. Then, one time, siguro isang buwan na siyang di nagsisimba. Sabi ko, ba't di ka na nagsisimba? Anong problem? Every time kasi mag-preach si pastor, parang ako yung pinipreach eh. Lahat ng preaching niya sa akin tumatama eh, kaya na-offend ako, hindi na ako nagsimba. Sabi ko, hindi. It's because natatamaan ka, yan ay blessing. Kasi nire-remind ka ng Diyos sa buhay mo. Pero ngayon, nasa probinsya na siya. Pero tayo bilang isang Kristiyano, ganun po. Minsan makikita natin na, yun pala yung sagot. Kaya pala ganun. It's because God gives the solution mula sa kanyang salita. Marami pong kaparaanan ng Diyos. Though every one of us may kanya-kanyang problem or trials, iba-ibang kaparaanan, iba-ibang kasagutan, pero lagi po nating tandaan, iisa lang ang sagot, ang Panginoon Jesucristo. Ano po? Kaya, you may experience having a bad testimony from someone or betrayal from them, but always remember, He is the solution and protection to you. That's why they removed Him. He removed from your life. Minsan nakakaranas tayo ng bad testimony mula sa ibang kapatiran or sa ibang kapwa mananampalataya natin or betrayal or parang sinaksak ka ng patalikod. Pero lagi mo pong tandaan na ang protection ng Diyos sa iyo kapag merong ganong tao sa buhay mo, tatanggalin po ng Diyos. At kapag ka tinanggal ng Diyos yung pag nakita mo na lalo kang lumalago, lalong gumaganda ang paglilingkod mo sa gawain, it means gumawa po ang Diyos sa buhay natin. Kaya po, what is the effect of His solution? Number 1, it brings good people in our life. Number 2, it removes negativity and gives us protection. And number 3 po, it creates healthy relationship or fellowship. Ano po? Then on verse 25 to 26, sabi po ng Bible dyan, Luke chapter 5, verse 25 to 26, and immediately he rose up before them and took that whereon he lay and departed to his own house, glorifying God. And they were all amazed and glorified God and were filled with fear, saying, we have seen strange things today. So kung makikita niyo po dyan na not just God provide the solution, but also it creates healthy relationship. Kaya po nung lumpo gumaling at nung sinagot ng Panginoon itong mga eskriba, mga negative people na ito, at siya'y nakatayo at gumaling, ano po ang nangyari sa mga tao sa paligid? They were all amazed. Lahat po sila na amazed. Ano sabi po dyan? And they glorified God. Kaya po, makikita po natin dyan, minsan sa buhay natin, meron tayong trials na nalampasan at nakita ng kapwa, mananampalataya natin, it's also give an encouragement to them. Kasi yung pwedeng mangyari sa iyo, pwedeng mangyari rin sa kanya. It's also a reminder na ang buhay mo ay pwedeng maging magandang patotoo. Bakit? Kasi gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Kaya it creates healthy relationship. Ito po yung bunga ng solusyon na ibinigay ng Diyos. It creates healthy relationship. Hindi naman po maganda sa isang
simbahan na kapag katapos ng panambahan, kanya-kanya tayong labas, kanya-kanya tayong uwi. Ano po? Kaya every time na God works in our life, sa bawat isa sa atin, it creates a good relationship. Ano po? It creates healthy fellowship. Kaya kapag nakikita ng kapatiran, ay kapatid, kamusta ka na? Talagang nabibless ako sa buhay mo, ang ganda ng patotoo mo, although may karanasan kayo na pagsubok na ganito, pero talagang nilampasan nyo dahil sa biyaya ng Panginoon. Yan po'y bunga ng biyaya ng Diyos. Ano po? It creates healthy relationship. Kaya makikita niyo po dyan sa verse 25, nung binigyan ng Diyos ng solusyon ang problema nitong lumpo, not just provide ng Diyos yung kanyang pangangailangan, but also it gives an na-amaze po yung lahat ng tao sa kanyang paligid, and they glorified God. Kaya po sa simpleng buhay lang ng lumpo na yon ay malaking epekto po ang nangyari sa bawat isa. Kaya bawat isa po sa atin, hindi ko alam kung ano pagsubok ang nararanasan natin, basta't pag nakita po natin na gumawa ang Diyos sa buhay natin, it also bring ma-amaze din po ang bawat isang Kristiyano. Kasi merong Diyos na gumawa sa kanyang buhay. Ano po? Sometimes in our life, God has given us the solution and also a blessing to others because it shows how God will works in our life. Also, the will of God works in your life. So the God of Abraham and the God of Moses is also our God. Tandaan po natin yan kung ano po ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Moses, siya rin po ang ating Diyos. So, God will always provide the solution in every problem we face and also will create a good and healthy relationship to every Christian believers because of how good and great He is. Ano po? Then on 1 John chapter 1 and verse 7, sabi po ng Bible, 1 John chapter 1 and verse 7, 1 John chapter 1 and verse 7. Yan. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another in the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Then in Proverbs chapter 27 and verse 17. Proverbs 27 and verse 17. Iron sharpeneth iron, so man sharpeneth the countenance of his friend. And 1 Thessalonians chapter 5 in verse 11. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. And on Philippians chapter 2, verse 1 to 2. Philippians chapter 2, verse 1 to 2, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels in mercy, verse 2, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being one accord of one mind. So yan po yung bunga ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. So kahit hindi ka palang magsalita, your testimony is enough to bless others. Kaya po yung bawat solusyon na ibinibigay ng Diyos sa buhay natin, it affects also and it creates a healthy relationship. Ano po? Kaya tayo bilang isang Kristiyano, manitili po tayo sa kalooban. So these are the effect of His solution. Giving us the attitude of having a good relationship to one another, we may sometimes see the flaws of others or believers, but always remember the solution of God creates good and healthy fellowship. Na po, hindi po natin may iwasan na sometimes makakakita tayo ng flaws or any bad testimony, but always remember, binigyan tayo ng Diyos ng pusong mapaglingkod. Kaya tayo naman bilang anak ng Diyos, while God given us the solution to every problem we face, maging mabuting kamanggagawa, maging mabuting kapwa mananampalataya tayo. Huwag po natin hayaan na tayo ay nagiging lason or nagiging negative dun sa kapwa natin mananampalataya. It reminds us na kapag binigyan ng Diyos ng solution ng buhay natin, it creates us a healthy relationship. Napakahalaga po nito. Kasi kapag meron tayong gustong makamit o meron tayong gustong makamtan bilang isang church, kapag ang bawat mananampalataya watak-watak, magkakaiba ng mind, magkakaiba ng prinsipyo, magkakaiba ng kanya-kanyang tinatayuan, mahirap po marating. Kaya nga po nung pinag-pray itong property ng church, hindi po ito mga acquired kung wala pong bawat Kristiyano na may healthy relationship.
at sa pagkakaroon po ng healthy relationship na isang Kristiyano, tandaan po natin na hindi mawawala na merong mga tao na sadyang may negative. Pero lagi po nating tandaan ang Diyos po nagtatanggal. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, para hindi tayo maging negative, maging tapat tayo sa kanyang gawain. Panghawakan natin ang kanyang salita para maging kabahagi tayo dun sa pagiging isang good and healthy Christian. Ano po? Kaya sabi po dito, makikita po natin na during this time na nung pinrovide ng Diyos ang bawat problem ay pinrovide niya yung solusyon sa bawat mananampalataya, ay malaking epekto po ang nangyari sa buhay ng bawat tao sa paligid. Simula po nung nagkaroon ng effect dito sa group of men na dinala nila yung taong may lumpo nung ipinagaling ng Diyos, at lahat ng tao sa paligid nagbago ang buhay dahil sa kanyang patotoo. Tayo rin naman po bilang isang mananampalataya, tayo makakaharap ng malalaking pagsubok sa buhay natin, but always remember, ang Diyos pa rin po ang may solusyon sa lahat. Although sometimes magkakaroon tayo ng panghihina or magkakaroon tayo ng panghihinayang sa ating sarili, or minsan sasabihin natin, lalo nating iniisip na paano ko malalampasan ito, paano ko magagampanan ito. Yet that's normal kasi tayo po'y nasa laman. But always remember, meron pong Diyos na may hawak ng buhay natin. Kaya nga sabi ko po sa Panginoon, Lord, I know na meron ka pang plano sa aking buhay, binigyan niyo po ako ng another na pagkakataon, binigyan niyo ng solusyon, ang bawat problema na dumadating sa akin, binigyan niyo ng kasagutan ang bawat tanong na meron ako. Wala nang ibang paggagamitan ng buhay na ito kundi para sa inyong gawain. Tayo rin naman po bilang mga isang Kristiyano, this world is not our home. Ang ating pong buhay ay nasa Diyos. Kaya tayo naman bilang isang Kristiyano, mag-invest tayo ng makalangit na bagay. Hindi po masama maghangad ng kung ano mang ninanais natin dito sa mundo. Pero lagi po natin tandaan, unahin po natin lagi ang Diyos. So in conclusion po, during the ministry of Christ, He show how great and powerful He is, providing the need and the solution of every problem of human being. It also shows how Christ changed the life of every person He showed through His miracles. So the story of Luke chapter 5 verse 16 to 25 shows that we as believers encouraged to be bold in our faith, to seek healing and forgiveness from Jesus, and to share the good news with others. Even though it might be hard, but as long as He saw your faith, He will let you walk from that problem because He already provided the solution. So meron po tayong maraming gawain na kakaharapin pa. Magtapat lang po tayo sa Panginoon. Meron pa tayong maraming problema na kakaharapin, maraming pagsubok na kakaharapin, pero ngayon pa lang po, sabi ng Panginoon, He already provided the solution. The only thing na gagawin po natin is magtapat sa Kanya. Marami man pong bagyo ang dumating o pumasok sa buhay natin, kapag ka ang ating pananampalataya ay firm and bold at alam natin kung saan tayo lalapit, kailan may hindi po tayo matitibag. Ano po? So ngayon dyan lang po ngayong gabi, tayo po manalangin. Kailang Diyos na langit, salamat po Panginoon muli sa inyong salita. Nawa Panginoon na it reminds us na whatever problems na dumating sa buhay namin, kayo po ang solusyon. Salamat po sa kaligtasan na pinrovide nyo. Salamat po sa bawat biyaya na aming nakakamtan. Salamat po sa lalong higit sa inyong salita na siyang nagre-remind po sa amin na bilang isang Kristiyano, ang dapat po buhay namin ay naayon sa inyong kalooban. Bless niyo po ang gabi na ito at sa mga darating po naming gawain, ang medical mission po namin every Saturday, nawa marami pong kaluluwa ang madala sa inyong paanan, at sa darating po namin na anniversary, pagpalain niyo po Panginoon na ma-fulfill po namin yung goal ng kaluluwa na may dala dito, at lalong higit ay makakilala po sa inyo Panginoon. At sa mga susunod pa po naming event na gagampanan, pagpalain niyo po ang bawat isa na siyang gumaganap. Salamat po sa pastor na inyong pinagkaloob. Lalo niyo po siyang bigyan ng kalakasan, magandang kalusugan, at sa kanyang pamilya po, salamat po sa kanilang buhay. Palain niyo po ang gabi nito. Ito po sa dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ito po. Amen. Wow. Pansinin niyo po yung verse 20. Ayun ang closing ni Brother Aldrin. Ano?
Sabi diyan, and when he saw their faith. Mahalaga, no? Ano yung nakikita ng Diyos sa atin? Mahalaga yon. At yon ay may kaugnayan sa ano naman yung makikita natin sa hinaharap. Ano nakalagay yun sa verse, verse 26. We have seen strange things today. May nakita silang kakaiba. Pero bago nila makita yung kakaibang yon, may nakita muna ang Diyos sa kanila. So may ibig ang Diyos makita sa puso nating lahat. At bukas makalawa, may makikita tayo. Kung ano yung nakikita ng Diyos sa atin, makikita naman natin bukas. Kaya nawa, makita ng Diyos lagi yung pananampalataya sa atin. Ha? Amen? Tayo po'y tumayong lahat. Awitin po natin yung, about the faith. May naisip akong awit eh. Faith is the victory. Yan, that's good. May nakikita si Benji sa isip ko. Amen. Faith is the victory. Ayan. Ayan ang umuwi sila matagumpay. Wala. Hello, sound check. Wala. Okay, awit. Wala. Microphone. Wala yung sound dito. Hello, sound check. Ana. Alright, everyone. Abitin natin. Sing. It come along the hills of light, we Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe and veils below, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know, that overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our sword the word of God. We tread the road and saints above, with shouts of triumph trod. By faith they like a whirlwind spread, swept on every field. Now the faith by which they conquer death, our sail, our shining shield. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Maraming Diyos, salamat po ng marami sapagkat ang pananampalataya ay ulit-ulit na idinidiin mo sa amin na yung tiwala sa Diyos, yung pananangan sa iyong salita ay may ginagawang makapangyarihang bagay sa buhay, sapagkat ang iyong kapangyarihan ay iyong pinadadaloy at ang iyong biyaya ay iyong pinasasagana, ang iyong sarili ay iyong pinakikilala sa pamamagitan ng mga taong nananalig po sa inyo. You will show your strength strong. You will show yourself strong sa pamamagitan ng mga taong ang tiwala ay nakatuon sa iyo. Salamat po sa magkakaibigang ito na pinalagay ng Panginoon ang iyong salita ang iyong kanilang gawa sa iyong salita upang kami matuto na kung kami magtutulong-tulong ang gawa ng pananampalataya ay mahahayag at makikita namin ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong mga anak. I-bless po ang bawat isa sa amin pong mga pagkakaloob. Ikaw naman po ang nagbibigay nito. Lalo mong pasaganain ang amin pong gawa ng mga kamay, bunga ng gawa ng aming mga kamay, upang kami naman makapagkaloob ng malaya, sagana, masaya, at nakatutugon sa pangangailangan ng inyong gawain. Salamat po ng marami sa pagpapala mo sa aming lahat. Salamat sa mga ngaral. I-bless niyo po ang kanyang buhay at ang bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Magtipon tayo ng ating mga kaloob. Amen.
sila mga great men, hindi sila mga well-known na mga tao. Pero just imagine, for how many years, mula nang ipasulat po ang buhay nitong magkakaibigang ito, abay binabangkit ang kanilang ginawa at ang kanilang pananampalataya sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lahi. Simple men, simple men. But they believe on the great God. Kaya, available mga kapatid, available ang kapangyarihan ng Diyos sa mga simpleng taong kagaya natin. Keep believing. Amen? Tayo po tumayong lahat at tayo po ay magwawakas sa panalangin. Hilingin natin si Pastor Rolly. Pastor Rolly, halika. Pwede ba kaming wakasan sa panalangin ngayong gabi? Halika, Pastor. Amen. Yes. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli ang papuri at pasasalamat Apo. ay pinagkaloob mo na sa araw na ito. Thank you, Lord. At sa mga darating pang panahon upang kami ay patuloy na hubugin mo, Panginoon, at palalakasin Apo. ang aming mga pananampalataya na kung saan si Kristo lang ang aming Panginoon. Yes po. Salamat po sa pribileyo na kung saan naging bahagi sa gawain na ito. At kami ay natuto, Panginoon, kung Yes. paano ang dapat naming gagawin bilang mga lingkod mo, Thank you, Lord. mga mananampalataya na kung saan ay uusat, Panginoon, upang ipagtagubilin ang lahat ng bagay na kung saan ay ginawa mo, O Diyos. Yes po. Salamat po sa iglesia na ito na patuloy na kung saan ang iyong gawain ay patuloy na kung saan ay ikaw ang nagkakaloob ng lahat ng bagay na kung saan Thank ay you, Lord. Thank you, Lord. ang pangalan mo lang ang siyang naitaas. O Diyos, salamat po. Salamat sa maraming bagay na kung saan ay aming natamasa. Pagpalain mo po ang mga araw at bukas at ang lahat ng gawain sa iglesia na ito ay iyong pagpapalain. Yes po. Ikaw ang siyang malugod at maitaas sa lahat ng aming gagawin sa hinaharap, O Diyos. Apo. Salamat po sa kanilang pastor, si you, Lord. Pastor Joe Conway. Salamat po sa kanyang pamilya na kung saan ay patuloy na nagbibigay kalakasan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Taglay po namin, Panginoon, ang iyong kabayan kasi siyang patuloy na humipo at gumawa, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Yes po. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon sa Kristo. No, the people say amen. Amen. Amen, amen. Magandang gabi sa lahat, pati po sa kasama namin sa mga online this coming Saturday. Keep praying sa ating mga medical doctors at personnels at lahat ng mga kapatid at mga inunahan na makakilala lang sa Panginoon. And then Sunday,